Nakabili nga ako ng pansit canton, so ayan, magluto tayo, magsangag ng kanin. Nihatid ko na nga yung alaga ko sa school bus niya and then bumalik ako, so magluluto tayo. And isasangag natin itong kanin na nilito ko kahapon and then iwan ko muna dyan at kukuha ako ng pansit canton na binili ko din kahapon. Ayan, bumili talaga ako ng pansit canton kasi kapag tanghali, problema ko talaga kung ano yung iluluto ko bang ulam or kakainin ko. So ayan, nagluto ako ng kanin kagabi and then dinamihan ko para may matira ba. And then lulutuin na lang natin. Nagbili ako ng mga sardines, yung mga pansit canton, yan, stock ko dito para may ulam ba ako kapag gusto kong kumain ng kanin. At naisalang ko na nga yung tubig, so kuha tayo ng bawang at saka yung itlog para gamitin natin sa pagsangag ng kanin. Ilagay nga muna natin ito dito at kumulo na yung tubig, so ilalagay ko na itong pansit canton para sabay-sabay na natin iluto para mabilis ba matapos para kumain na tayo ba. Ayan, habang nakasalang yung pansit canton, ito naman itlog natin and then lagyan natin siya ng asin para may lasa ba siya. And then shake natin, imekos-mekos natin para maghalo-halo yung mga asin niya, hindi magbuhol-buhol. And ayan, kumulo na nga tong pansit canton and then sunod naman natin itong palayok dito. At buksan nga natin itong gasol. Abay, paano uminit kung hindi mo buksan? O diba, ang galing ko, hindi pa kumulo yung mantika. Ayan, nilagay ko na yung bawang agoy. Ayan, kumulo na din pala. Okay na pala. Ayan, imekos-mekos natin and nilagay natin itong itlog. Ayan, o diba, naghalo-halo, kumulo na din. Para to palang how to cook. Ito pala yung tutorial na how to cook egg and to pansit canton. O diba, ang galing. O diba, kagaling ko palang magluto. Baka ma-discover ako ni amo paglutuin na ako araw-araw. At ayan, isunod na nga natin itong matigas na tong kanin ko. Nilagay ko sa ref. Buti na alala kong may kanin ako doon para hindi ako bumili kanina nung paghatid ko kay alaga ko sa school bus niya. Kasi parati ako bumibili din ng pagkain ko. Kaya minsan is nakakalimutan kung may kanin pala ako doon sa ref. Dahil kadalasan din kasi is doon kami sa bahay ni Lola kumakain. Pero ngayon, today is hindi ako nagkain doon kasi noodles kasi yung niluto ni Lola and sabi ko is may kanin ako doon sa bahay at saka bumili din ako ng pansit canton. So kapag hindi ko din kainin to, magdadalawa, 3 araw na to yung kanin ko ba sa ref. Kaya hindi na lang ako kumain doon ng noodles para magluto ako, o diba? Anyways, luto na nga itong pansit canton natin and then tignan natin itong kanin. Hindi pa siya luto na din to. Imekos lang natin ng konti and ayan. Lagyan ko pala siya ng asin kasi yung itlog lang nilagyan ko ng asin para may lasa din yung kanin ba. And tuloy pa rin tayo sa pagmekos para maghalo yung asin. Ayan. I'm done. So ready to eat na po tayo mga kakit-size. Ayan, naluto na nga ito. And then mag-pray muna tayo bago tayo kumain. Magpasalamat tayo kay Lord for this food and for everything. And then ayan, kain na po tayo mga kakit-size. And nagkamay nga ako para ma-feel ko ba talaga na ako yung nagluto agay. At habang kumakain nga ako mga kakit-size, naalala ko talaga yung high school life ko. Ganito yung high school life namin dahil nga minsan school lang kami sa budget yung allowance. So ganito lang yung pagkain namin, mga pansit canton, tapos kanin, tapos alam mo yung tuyo, sardinas, itlog. Ganun lang araw-araw ba, lalo na kapag naka-boarding ka. Alam mo yung nagtitipid ka, tapos yung gusto mo yung easy food, alam mo yung madalian na luto, ganun lang. Minsan pa nga, kape at saka tinapay, tapos lagyan mo lang siya ng pansit canton sa loob ng tinapay. Ayun, solve na din yung umagahan or tanghalian or gabihan. Student life pa. Related ang mga hindi rich kid dito na naka-experience din.